Kamusta pong muli, mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin agad mga katambay, itong isang balita mga katambay. At siyempre po, nagyayaw-yaw na naman po. At para pong advisor po ang dating, advisor po ng isang vice president. At talagang magugulat tayo mga katambay. At talagang mukhang kasama po sila. Kasama po itong senador sa sinasabing demolition job. Kaya, di umano, mga katambay, pakinggan po natin ang sinabi po dito sa interview ng isang senador. At komentuhan po natin. Talagang nakaka-amaze po, mga katambay. Kampayo nyo sa ating pangalawang Pangulo, tutukan mo yung mandato mo. At sabi mo nga doon sa ang mensahe mo sa ating Kongreso, to go beyond yung tough talk ninyo, gamitin yung kapangyarihan nyo, i-align ninyo yung pondo para sa OVP na naayon sa kanyang constitutional mandate. Which is yun na parang ka lang dyan in waiting ka lang na kung ano mang mangyari doon sa Pangulo, diba? Yun lamang po naman ang constitutional mandate ng Vice President. Pero ang problema po kapag ganyan ang balik ka agad, this is politically motivated, kaya I'm being stripped of, kasi nga hinihingi niya 2.037 billion for next year, Senator. Malaki, masyado. Kaya nga tayo legal lang, ang aking reasoning, legal lang ako, stick to the Constitution. Dapat yung bigay natin budget sa presidente, hindi naman siya titipirin in the sense na wala na siyang ginawa kundi nakaupo lang sa opisina. Bigyan natin siya ng budget na angkop sa kanyang posisyon at saka sa mandato ng kanyang posisyon. Ano ba yan? Number one, sabi ko nga, dapat parati siyang ready maging presidente anytime, kahit mamayang gabi, kahit bukas, dapat handa siya maging presidente. So ang kilos niya, ang official schedule ni Vice President, parati siyang merong briefing, parati siyang nag-aaral, parati siyang nagpapasa. Kung kailangan niya mag-international conference, kasama punta rin siya doon. Bigyan din natin siya ng travel sa loob ng bansa para makaikot din siya sa bansa, para maramdaman din niya yung sentimiento ng taong bayan. So ganun lang, wag na yung bigyan natin siya ng pundo para makalarga siya ng 5 bus na makalibreng sakay. Wala na pong katuturan sa Office of the Vice President yun, magbigay ng school bag, magbigay ng seed money para sa negosyo. Wala na po yun. May mga specialized agencies na para dyan. Hindi na natin dinodoble yung cost. Hindi lang kasi yung cost ng programa yung dinodoble natin, yung infrastructure ng programa, idodoble mo rin di ba? Yung mag-warehouse siya para sa kanyang relief goods, magbabayad siya ng mga tao niya para sa kanyang distribution chain. O di, masyadong dumodoble ang gastos at wala na pong wala nang connection yun sa kanyang main obligation. Alam naman niya yan, nung tumakbo siyang Vice President Ang main obligation mo ay maghanda ka, dahil hindi natin alam na pagkagising mo ng umaga, kailangan maging presidente ka na. So, kailangan handa ka. So, kung parang sa Olympics yan, ikaw ay silver medalist, mag-ready ka na sa next Olympics para gold medalist ka na. So, Senator Coco, kasi sinabi rin naman po ni VP Sara na pinaubayan na niya po sa Kongreso. Bahala na kayo, sige, sa budget ko, hindi ko na yan i-questionin. So, pag dumating po sa hanay niyo po, sa Senado po, pag nagkaroon na po ng BICAM para dun po sa kanyang pondo, itatanggalin niyo na po yung mga social services niya, yung kanya syempre confidential fund, tinanggal na po. Tatanggalin na po. Tinignan ko naman yung presentation niya. Maganda naman din yung presentation niya, naka-itemize. Naka-itemize. Tanggalin na natin yun, yung school bags, mga bus, tanggalin na natin. At ang aking point is, kung ano man yung amount na matipid, huwag nang gastusin yun, pambawas na yun sa budget deficit. Yun na yun, dapat ngayon, ganito na tayo mag-isip yung utang natin palaki ng palaki kada taon dahil budget deficit tayo. So kung mayroon tayong matipid, ang argument kasi ng iba, ilipat sa ibang gastos. Hindi, wala rin tayong natipid. Parehas din yung budget deficit at saka yung utang palaki ng palaki. So kung ano yung natanggal natin doon, huwag na natin ilagay sa iba, pang-reduce na yun ng budget deficit. So napansin ko rin, napakadami niyang mga professional fees na hinahire. Siguro, pwedeng justified yun dahil mga advisor niya, mga taga-lecture sa kanya. Pero tignan din natin yun kasi parang, if my memory serves me right, mga 100 million plus din yun So, gawin natin, hindi natin disisiro yun, pero gawin natin reasonable. Which is how much po? Yung halaga. Ano po ang nakikita niyo pong reasonable? Kasi 2.37 billion by half ba? Kasi yung dati po kay VP malaki because ako sinusulat ko na nga ngayon ng proposal ko kay Senator Grace po as chairperson ng aming Committee on Appropriation, Committee on Finance. At yung mga gano'n, yung mga duplication na project, tanggalin na natin yung totality. Tapos yung meron pa siyang yung mga professional fees niya doon, babawasan ko pa rin. So malaking bawas. Narinig po natin ang isang napakagaling na senador, mga tambay. Talagang nakita nyo po, ang isa pong Vice President
ay halos po talagang ipolitika po nila, lalo po sa budget, mga katambay. Nakakahiya po rito sa isang senador, mga katambay. Ito si Senator Coco Pimentel. Ikumpara mo sa mga proyekto ng Vice President. Tama naman yung sinabi niya na ang Vice President ay anytime ay magiging presidente, mga katambay. At yung mandato niya, talagang nahandyan na yan, mga katambay. At sinasabi niya, kailangan daw ang isang Vice President ay mag-iintay na lang. At hanggat maaari, bigyan ng mga travel para din na siyempre maging pamilyar siya sa labas ng bansa. Nakakahiya naman dito, mga katambay. Minsan nga lumabas ng bansa, kinutsape. nagpunta ng Germany. Napakaraming question saka kung ano-ano na ang konklusyon ng mga sinasabing nakikriticize sa Vice President. Germany pa lang yun, mga katambay. At nakakalungkot lang po, para ba kilaki-laki ng pera, budget na hinihingi ng isang Vice President na pondo. Tinanggal niya na confidential fund, confidential fund nila. Ang presidente, hindi bababa sa 4 billion ang confidential fund ng presidente. Ang Vice President, wala. Samantalang yung budget niya, naka-itemize naman daw. Maganda naman daw yung budget ni Vice President Sara Duterte. According kay Kiko, nakita niya maganda. Detalyado. Talagang naka-itemize ang budget, mga katambay. Alam ni Kiko kung paano gastusin ang budget ng Vice President. Pero sa kabila nun, masama pa rin sa kanya magkaroon ng budget pantulong sa mga Pilipino. At binasama niya pa rin po yung nakikinabang ng Pilipino. Yung mga bus. Yung mga bus kasi tumatakbo, libre po yun. Proyekto po ng Vice President. Ayaw po nilang bigyan ng proyekto ang Vice President, mga katambay. Pera po ng taong bayan yan. Pera. At parte po ng legislative, ang Kamara. Ang Kamara po at ang Senado ay legislative. Ang Pangulo po ay nasa executive po yan, mga katambay. Executive. Kahit po yan Vice President, hindi po masama ang ginagawa niya dahil pagtugon po. Pagtugon sa problema, kahirapan ng Pilipinas. Tao ang nakikinabang, taxpayer. Yung libreng sakay, ang nakikinabang doon, taxpayer. Yung mga nagtatrabaho. Tapos iaasa mo sa gobyerno. Sa gobyerno na napakabagal. Ano ang mga proyekto ng Pangulo? Sana meron na rin Pangulo ng mga libreng sakay. Pwede na rin sasabihin natin pandagdag. Dapat nga po maraming proyekto na nakakatulong po sa mga taxpayer, sa taong bayan. Hindi lang yung proyekto na puro ayuda. Puro ayuda sa mga nasa laylayan. Tutulungan mo rin yung makaluag, makatipid kahit pa paano, mga taxpayer, mga nagtatrabaho, mga sumasakay sa bus. Di po ba na mga nagtatrabaho yung iba dyan? Karamihan po dyan nagtatrabaho. Hiyang-hiya naman tayo dito kay Senator Kiko Pimentel. Coco. I-correct po natin, Coco Pimentel. Kaya po rito kay Senator Coco Pimentel, mga katambay. Talagang sinisingle out po nila ang budget ng Vice President, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo. At talagang yung 2-point-something billion, mahigit 2 billion pondo sa isang taon, na nakaprograma naman at hanga siya doon sa mga programa ng Vice President. Wala siyang, sa tingin ni Kamano, wala naman siya nakikita anomalya ron. Dahil humanga siya. Detalyado ang proyekto na babudgetan ng Vice President. At yung pagtugon, nahandun. Yung mga sinabi niya pa yung mga pagtugon. Di po ba? Nahandun yung pagsuporta sa mga nangangailangan, kung sakuna. Di po ba? Yung mga proyekto ng Vice President na nakakatulong po sa tao direkta sa kanyang mga offices of the Vice President, Luzon, Visayas, Mindanao. Di po ba? Ikukumpara mo sa proyekto ng pamahalaan natin na puro ayuda. Ayuda. Ito may negosyong itinutulong. Samantalang yung billion ang ginagastos, hindi mo kinu-question. Yung proyekto na ayuda, billion yun. Isang dali lang yun. Lusaw agad yung billion na yun. Lusaw agad yun. Samantala itong proyekto ng Vice President, unang naikinabang. Yung mga taxpayer din. Taxpayer, di ba? Tapos yung mga tinuturuan niya magnegosyo sa kanyang limitadong budget. Limitado ang kanyang budget pero nakakatulong ng malaki sa mga mamamayan, direkta. Pati yung mga mahihirap na sinasabi, hindi naman lahat ay nabibigyan ng pamahalaan. Kaya nga gumagawa na aksyon ng Vice President para maging pagtugon din. Pagtugon po ito eh. Sa kakulangan ng administrasyon ng Pangulong Marcos, meron pang Vice President na pwede tumugon kahit pa paano. Pang-suporta. Hindi natin pwede iasa lahat sa DSWD, sa local government. Dahil karamihan ng mga local government namumulitika. At ganun din daw, di umano, ang DSWD namumulitika rin. Di po ba? Sinasamahan po ng politika ngayon. Dahil mismo, si Senator Bongo,
nagsasabi, pag nagre-request sila sa DSWD, napupolitika at ganun din ang Vice President. Umamin po, pagka ang Vice President ay may endorso, tinatanggihan dahil galing sa opisina ng Vice President. Mismong Vice President ang nagsasabi. Pag may lumalapit na tulong at ilalapit sa DSWD, hindi po ba napupolitika? Dahil nga meron po political harassment at demolition job lalo sa Vice President. Di po ba? At dito naman, dali naman po natin sa pondo, mga katambay. Gigil na gigil po sila sa mga pondo na pinangihinayangan nila na ito ay wala na makakwenta-kwenta at marami naman daw na ahensya ng gobyerno na tutugon dito sa mga programa ng Vice President. Ginagawa po nilang baldado at talagang halos wala nang gawin ang Vice President sa ating bansa. Hindi ganyang klase ang Vice President. Hindi siya katulad ni Lenny. Si Lenny na ganyan lang ang proyekto makikita mo. Ito, nagtatrabaho ito. Sana ito sa ground. Naging alkalde ito. Alam niya ang problema ng mahihirap. Alam niya ang problema ng mga Pilipino. Hindi katulad ng isang senador. Si Coco Pimentel, nasa opisina lang na Senado. Nagbubutas ng upuan. At napakaraming extra na hawak. Na sana'y maititipid ng mga Pilipino na hindi natin alam kung magkano ang hinahawakan niya. Samantalang, ang isang Vice President, alam nila ang hinahawakang pera. At detalyado, alam nila. Nakukumpute nila kung paano gastusin. Pero sila, nakukumpute ba natin kung magkano pondo nila? Ang isang senador, katulad ng Coco Pimentel, at mga congressman, katulad ng speaker, at ganun din ang senador, katulad ng Senate President. Nakukumpute ba natin yan? Ang mga pondo nila, katulad po ng mga extraordinary. Marami po silang hinahawakang pera. Mga katambay, meron silang extraordinary fund. Di umano, meron silang classified fund. Meron silang confidential fund. At may travel fund din po yan, ang mga senador. At hindi natin alam kung gaano kalaki ang binabudget dyan sa opisina nila. Magkano kaya ang budget ng isang Coco Pimentel sa kanyang opisina at yung mga kanyang extra. Mga katambay, na maititipid sana. At yung mga pinasusweldo niya sa kanyang mga tauhan, mga katambay, dyan sa opisina niya. Yung mga legal counsel niya. Napakarami po pinasusweldo ang isang senador. Pero nasa opisina lang po yan ng Senado. Wala po opisina yan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Naandyan lang po yan sa Senado. Pero hindi natin alam kung gaano kalaking nahawakan pera niyan. Alam ba ng mga Pilipino? Nasa opisina ka lang. Ang laki na ng sinusweldo niyan. Pero napakarami pang extraordinary ng mga yan. Ang sweldo po ng isang senador, hindi po bababa sa 300,000. Mga katambay, mahigit 200 hanggang 300,000 po ang sweldo ng isang senador. Mga katambay. At ang congressman ay hindi bababa sa 200,000, mga katambay. Hindi bababa sa 200,000 ang sweldo ng mga congressman at ang speaker, mga katambay. Biruin nyo, dapat ito ang hindi nabigyan. Ang mga ito, ang mga senador, ang mga congressman, hindi na dapat bigyan ito. Lalo ang senador, mga congressman. Dapat ipaubaya nila sa LGU sa mga proyekto. Lalo ang mga congressman, ipaubaya na. Sweldo na lang sila, magbalangkas na lang sila ng batas. Yung sweldo na lang nila, asahan nila na napakalalaki na. Pero humahawak pa rin sila ng mga extraordinary. Lalo po itong senador na si Coco Pimentel. Humahawak na po ito na sweldo na hindi bababa sa 300,000. At napakarami pa po nilang extraordinary. At isa pa, may pondo pa, hindi natin alam, di umano kung gaano kalaki ang pondo nito sa opisina niya. Na nagbubutas lang di umano sa opisina niya. Nandun na sa opisina ito. Parte po ito ng legislative, mga katambay. Ito ang hindi dapat bigyan ng mga pondo. Di na po dapat bigyan ng pondo itong mga senador, mga katambay. Gumawa na lang po sila. Yun lang naman trabaho nila, legislative, di ba? Magbalangkas, gumawa ng mga batas. Di po ba? Para bigyan mo ng mga isang damokan na extra. Komento ni Kamanong, extra po, extraordinary fund, classified fund, meron pa confidential fund, travel fund, tapos ang damukan na pondo. Nanahandyan na sila sa Senado. Ikumpara mo sa isang Vice President na nag-iikot sa buong Pilipinas at mayroong opisina ng Office of the Vice President. Luzon, Visayas, Mindanao at nakakatulong sa tao direkta. Yung opisina ba ng isang Coco Pimentel, nakakatulong ba yung kanyang pondo, yung kanyang budget, yung kanyang mga extraordinary? Direkta po ba nakakatulong ito sa tao, sa mga taxpayer, sa mamamayan? Direkta po ba yung budget ng mga senador? Hindi katulad doon sa Vice President. Direkta. Nalalasap, nararamdaman ng taong bayan ang ginagawa ng pera ng taxpayer. Binabalik. Yung mga bus nga lang, kapakipakinabang. Meron na po yan, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga bus. Tatanggalin mo. Napakagaling na senador, mga katambay. Yung nakakatulong, dagdag tulong sa mga tao, sa mamamayan, gusto niya tanggalin. At gusto niya ilagay. Ilagay na lang doon sa mga korap at namumulitika at namumulitiko na mga ahensya. Doon na lang yan. Gusto nga ipatakbo. Nakakalungkot lang po. Yung isang Vice President na hindi hinahaluan ng politika ang kanyang opisina, tapos sasabihin ng isang senador, doon na lang dapat siya sa mga ahensya dahil meron naman daw. Yung mga ahensya na hawak halos lahat
di umano ng isang speaker ang mga ahensya at napupolitika. Doon na lang po natin ipaubaya. Samantalang pwede naman gumawa ang isang vice president ng proyekto dahil party siya ng executive. Party po ng executive yan eh. Na po pwedeng gumawa, po pwedeng tumugon. Sa mga pangangailangan ng Pilipino, hindi po baldado. Kahit may mandato ang vice president ay isang abogado. Napakadali niyang patakbuhin ng bansa anytime. Kung yung hindi abogado ang presidente, hindi mo kinwestiyon. Hindi po abogado ang presidente. Undergraduate po ang presidente Marcos. Pero wala po silang batikos. Lalo po ang ating kagalang-galang na Senador Coco Pimentel. Hindi mo man binatikos yung tinangay ng anod, tinangay ng baha na 5,500. Hindi mo man binatikos yun, Coco Pimentel, Senator. Kung ano na nangyari doon sa mahigit 1 bilyon, araw-araw, halos, mismo ang kapatid niya si Senador Amy Marcos ang nagpatotoo na ganong kalaki ang nawawalang pera diyan sa flood control. Ngayon, gumawa na naman po sila ng master plan. Hindi nyo rin question at mas malaki pa ang budget ngayon dahil may master plan na. Wala po kayo question dyan. At hindi nyo rin kinu-question yung issue na napakalaki sa pamilya ng Presidente Marcos, yung pagiging sangkot nito at addicted di umano sa droga at kasama ang grupo ng Voltes 5. At hindi nyo rin iniimbestiga kung totoo yung mga pasabog ni Cathy Binag. Nadala na rin po ba kayo ng sistema? Mr. Senator Coco Pimentel, nadala rin po kayo ng sistema? Dati po kayong oposisyon. Ngayon hindi na po kayo oposisyon. Nakakagulat lang po. At dati po kayong galit na galit sa pamilya Marcos, lalo po ang inyong ama. Di ba? Galit na galit. At talagang yung sinasabi pagiging diktador ng mga Marcos, magnanakaw. Di ba? At yung napakarami EJK ng pamilya Marcos, nawala na po ngayon. Ang tangi na lang po nakikita ng isang senator, Coco Pimentel, ang mga Duterte, lalong-lalo po ang Vice President Sara Duterte. Mga katabay, nakaka-amaze lang po, no? Yung mga galit na talagang gigil na gigil, na hindi maupo, biglang presidente ang Pangulong Marcos, lalo-lalo na sa pangunguna po ni Risa Hontiveros, yung dating senador, De Lima, si dating senador Trillanes, mga ano po yan, mga talaga, mga makabayan, yung makabayan black, galit na galit po sa pamilya Marcos yan noong araw. Nagrarally pa yan, mga aktivista, sinusunog pa ang muka. Pero ngayon, hindi natin alam kung ano at bakit nabago ang ihip ng hangin, mga katamay. Duterte na lang po ang kanilang sinasabing talagang tututukan. Tututukan na lang nila ang Duterte, mga katamay. Nakakalungkot lang po. It's amazing. Kaya, mga katamay, yung pagkaganito pong klaseng senador na lihim at mananatiling lihim po yung kanilang pondo, ikumpara mo sa isang vice president na nakikita at pati mismo ang senador ay humahanga kung paano po ginagastos ang budget ng vice president. Pero sila, hirap na hirap po sila ipakita yung transparency sa atin, sa mga Pilipino, at yung MOEE nila, mga tambay, at yung sinasabing bawal sila liquidation, yung liquidation nila, yung itemize nila, yung actual itemize nila, hirap na hirap po nila ibigayan, mga tambay. Kaya nakaagulat po, mga tambay, ang mga vice, ang ating mga senador at mga kongreso. Hindi natin alam yung sinasabing nawawaldas na pera, nakukurap di umano. Hindi natin alam kung ito po yung naitutugon sa mga Pilipino direkta. Ikumpara mo sa opisina ng Vice President, direkta nahahawakan ang tulong. Itong mga senador, 24, ano po ang direkta nito matutulong sa mga Pilipino. Nasa opisina lang po ito, mga tamay, nasa opisina. Itong mga ito. Hindi po ito nagpupunta ng mga bagyo-bagyo. Nasa opisina lang po ito. Pero kilalaki po na hinahawakan yata nito, daan-daang bilyon. At yung sinasabi nga ni Kamanong, na extraordinary na mga hawak nito, mga tamay. Extra, na hindi natin alam ang mga numero. Hiyang-hiya po tayo, lalo-lalo po rito sa isang senador na si Coco Pimentel. Ibalik po ninyo sa Senado. Yung mga ganito, senador. Malaking tulong po ito, lalo po sa kabangyaman ng mga Pilipino. Napakalaking tulong po ng mga senador sa taxpayer, lalo sa pondo. Napakalaki po ng tulong na nakikita po yata ng mga Pilipino, hinahawakan nila isang limpak-limpak, isang damukal na pera sa kanilang mga opisina. Nakikita po ng mga Pilipino yan kung saan napupunta, yung mga hinahawakan nila isang damukal na pera galing sa taxpayer at nakakautang pa. Pati yung inuutang ng Pilipinas, nahahawakan din nila. Isang damukal na pera, mga tambay, na hindi natin alam kung paano po kinukwenta at nagagastos sa loob lang ng 12 buwan. Yung pera nila. Samantalang yung opisina ng Vice President, kwentado nila lahat. Kwentado nila. Kinu-question nila. Yung kanila, sino kaya ang ku-question sa kanila, mga tambay? Yun din ang tanong ni Kamanong. Sino kaya ang ku-question sa mga hinahawakang pondo at yung mga extraordinary ng mga congressman at ng mga senador? Sino kaya, mga tambay? Baka pwede yung sagutin si Kamanong. Sino kaya naman ang ku-question sa kanila? At palalabasin yung numero kung saan nila dinala, kung ano mga proyekto nila ng bawat congressman, bawat senador.
Bakit ganito kalalaki ang mga extraordinary nyo? Ganito kalaki ang mga travel pan nyo? At ganito kalaki ang ang sinasabing classified pan nyo? Extraordinary. Sino kaya naman ang magkukwenta? Sino kaya? Pakisagot naman po mga katambay. Sino kaya ang ahensyang pupwede maliban sa COA? Diba? Alam na natin ang COA, kaya lang, meron silang ginawa extra batas yan na hindi sila pwedeng questionin basta-basta ng COA. Diba? Pinatunayan po ni dating Pangulong Duterte yan. Sa kanisas, Sasot, Rugandos, yung kanyang ginawa po ni dating Senador Pampilo Lacson. Kaya nga po nakapagsalita ang dating Pangulo dyan Pinaka-worst and rotten na konstitusyon. Yan dalawang ahensya na yan. Mismo sa dating Pangulong Duterte, worst na, rotten pa, pinaka-bulok na konstitusyon daw. Ayon kay dating Pangulong Duterte, ang Senado at ang Kongreso. Muli po si Katambay Manong po, nalulungkot po ako dahil mismo talaga ang Vice President, ang Agila ng Mindanao ay pilit na pinababagsak, lalong-lalo po sa politika, mga katambay. Pero ang Agila ay nananatiling Agila at natatanaw po ng mga Pilipino ang ginagawa ng Agila. Mula po sa kanyang opisina hanggang sa mga offices at hanggang sa mga laylayan ng mga Pilipino, ramdam po nila ang Agila, ramdam natin ang Agila ng Mindanao. Muli po mga katambay, maraming salamat po. Sa mga nagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. At sa mga nagla-like, share, and subscribe, thank you po. At sa mga nagko-comment, ingatan nawa po mga katambay. Paalam. Bye-bye.